Nagdi-distribute ng mga molding clay si Teacher Lalaine habang matyaga naghihintay. Ang mag-aapat na taong gulang na si Katrina, nabigyan siya ng molding clay ng kanilang nursery teacher. Pagkatapos silang bigyan ng kanya-kanyang clay, ay nagsimula na si Katrina sa pagbuo. Gagawa siya ng butterfly at excited siya makabuo ng isang napakagandang butterfly. Ipapakita niya iyon sa kanyang daddy. Ang sabi kasi ng kanyang mami, pupunta sa school nila ngayon ng kanyang daddy. Kaya naisip niyang gumawa ng napakagandang art para sa kanyang ama. Hindi sila katulad ng ibang pamilya na may daddy, mami, at mga anak sa loob ng isang bahay. Sila lang mag-ina ang palagi magkasama at minsan lamang umuwi sa bahay nila ang kanyang daddy. Dalain sa kanyang mga magulang. Magtatrabaho sa malayo ang kanyang daddy, kaya hindi sila pwedeng magkasama. Kaya naman ang sabihin ng kanyang mami, madadalawin siya ng kanyang daddy sa eskwelahan ngayon, ay talaga na-excite siya. Sa wakas, may pagmamalaki na niya sa mga klase at mga kalaro na meron siyang napakabait at napakagwapong daddy. Pabuo na ang butterfly ni Katrina nang mapansin niya. Hindi kumikilos ang kanyang seatmate sa paggawa ng ipinapagawa ng kanilang teacher. Nagmamasid lang si Tyler sa kanilang mga klase na gumagawa at nagmumold ng mga clay. At dahil ugali niya makialam ay sinita niya agad ang kaklase. Uy, Tyler, malapit na tayo mag-recess. Why are you still not doing anything? Tinignan siya ni Tyler. Sabi ng kanyang mami, pangalawang taon na ni Tyler sa nursery. Dapat to ay kinder na ito o kaya ay grade schooler dahil late nang pumasok. Nag-home study raw kasi si Tyler ng isang taon bago pumasok sa formal school at ngayon naman ay ayaw nang umalis ang nursery. Pinahintulutan na lamang daw itong pumasok muli roon, pero ngayong taon na lang. Siya naman ay dapat na sa susunod na taon papapasok, pero gusto talaga niya makapag-aral, kaya ina-enroll na siya ng kanyang mami. Ano ang bubuuin mo? Tanong ni Tyler na tinuro ang ginagawa niya. Ito. Napangiti si Katrina at saka inulahad ang hindi pa matatapos na i-mold na paru-paro. It's a butterfly. I'm going to give this to my daddy after Teacher Lalaine check it. Daddy? Di ba wala ka namang daddy? Biglang napabaling si Katrina sa isa pang seatmate na nagsalita. Si Kelly, na pinakaiinisan niyang bata sa subdivision nila. Kung ano-ano kasing hindi magagandang bagay sinasabi nito patungkol sa kanyang ama. Dadating ang daddy ko, mamayang uwian, and you're going to see how good looking he is. Mas gwapo pa siya sa daddy mo. May pagmamalaki pa niyang saad. Hindi na napansin pa ni Katrina ang pag-irap sa kanya ni Kelly at binalikan ang kanyang ginagawa. Kung magsasalita pa si Kelly, baka mawala na siya sa mood at hindi na maituloy ang ginagawa. Your butterfly is beautiful. Gagawa ko ng flower para partner sila. Narinig niyang sabi ni Tyler. Nang lingunin ni Katrina si Tyler ay nakangiti ito sa kanya. Muling gumanda ang kanyang mood sa sinabing inang seatmate at lalo siyang ginanahan na ituloy ang kanyang ginagawa. Huwag ka maniniwala kay Kelly ha? May daddy talaga ako. Ipapakilala ko siya sa iyo mamaya. Ano niya kay Tyler? Tumangulang at kumiti si Tyler. Hindi naman kasi ito talaga palaimik. Kapag gusto lang nito magsalita, saka lang nagsasalita ang kaklase niyang ito. Madalas din siya kinakausap. Masasabing bukod sa isang lalaki, na seatmate ito. Siya na pinaka-close sa kaklase kay Tyler. Paano ba naman? Sila madalas sa partners tuwing magkakaroon sila ng program. Isang maluwang nangiti rin ang iginanti niya kay Tyler. Nakakuha si Katrina ng 2 stars dahil sa ginawang butterfly. Ipinagmalaki niya ayon kay Kelly na walang nakuhang star dahil hindi nito natapos ang pinapagawa ni Teacher Lalaine. Mas sinuuna kasi nito napintasan ang gawa ng kanilang mga kaklase. Daddy! Pasigaw na sinalubong ni Katrina ang kanyang ama, nakasama ng kanyang ina na nakatayo lang, malapit sa pinto ng kanilang classroom. Kinarga naman siya kaagad ng kanyang ama. How's my baby? Miss na miss ka na ni Daddy. Nakangiting sabi nito at pinupag siya ng halik sa leeg. Magikik naman siya dahil may kiliti siya roon. I got 2 stars. Maganda raw kasi yung butterfly na ginawa ko. Pag malaki pa niya. Totoo? Natingin nga? O mamaya na yan.
Sa bahay mo na lang ipakita sa daddy mo ang ginawa mo, Katrina. Uuwi na tayo. Saway ng kanyang mami sa pagtatangka niyang buksan ang kanyang bag. Ibinaba naman siya ng kanyang ama mula sa pagkakakarga. Pwede po bang ipaklala ko muna kay daddy ang seatmate ko? Baling niya sa ina. Okay, sige. Mabilis sa sinilip ni Katrina sa loob ng classroom si Tyler, pero wala na ituruan. Siguro ay kasama na ng kaklase ang sundo nito. Muli siyang lumabas at nakita niya ang seatmate sa isang mahabang concrete chair sa may pathway. Tila may hinihintay si Tyler. Siguro ay ang sundo nito. Iniwan niya ang mga magulang na nag-uusap. Tyler! Sigaw niya. Di mo nga naman sa kanya ang tinawag. Kapag kaway tumayo. Tumakbo si Katrina palapit kay Tyler. Bakit? Tanong nito. Halika, papakilala kita sa daddy ko. Hihilayan na sana niya ang kaklase para ipakilala sa kanyang ama, pero may kung sinong pamagitan sa kanila. Si Kelly. Ada? Huwag mo na siyang ipakilala sa sinasabi mong daddy. Hindi mo naman totoong daddy yun eh. Nakataas sa isang kilay na sabi ni Kelly. Excuse me, daddy ko siya. No, ingit ka lang kasi gwapo ang daddy ko. Hindi mo din siguro matanggap na pahiya ka kasi may daddy naman talaga ako at ikaw ay isang sinungaling. I'm not a liar, sigaw ni Kelly. Hindi nagsisinungaling ang mami ko. Hindi naman talaga asawa ng mami mo sinasabi mong daddy. Narinig ko sinabi ng mami ko kanina kay Tita Mercy na iba ang totoong asawa ng kasama ng mami mo. Homewrecker daw kasi ang mami mo. Hindi mo yun daddy. Ble. Napahigpi si Katrina dahil sa sama ng loob at pagkapahiya na rin si sinabi ni Kelly sa kanya. Sinungaling ka. Daddy ko yun. Daddy ko yun. Sa labis sa pagkaimot kay Kelly ay pinalo niya ito sa braso. Umiyak si Kelly. Tumakbo si Katrina, palayo dito at pumalik sa kanyang mga magulang. Tayo na pong umuwi. Gaya niya sa mga ito. O anak, kala ko ba may papakilala ka sa akin? Hey, bakit parang hindi na maganda ang mood ng princess ko? Nagkatakang sabi ng kanyang ama. Umiling lang siya. Umuwi na po tayo. Nagkatingin na ng kanyang mga magulang kapag huway. Inakay na siya ng kanyang ama. Hoy, mga immoral, saan kayo pupunta ha? Basta nyo na lang tatakasin ang ginawa ng anak ninyo sa anak ko. Napalungon sila mag-anak sa babaeng malakas na sumisigaw sa kanila. Ang babae ay ang ina ni Kelly at akin nito ang kanyang kaklase. Excuse me, Mrs. Kami ba ang kausap mo? Nagkatakang tanong ng kanyang daddy. Napalingan na lang ang kanyang ama sa paligid dahil pinagtitingin na sila ng mga tao. At sino pa ba? Kayo ang kasama ng malditang bata na iyan na nanakit sa anak ko. Sabay na tumingin sa kanya mga magulang. Tila lang katanong kung totoo ba ang sinasabi ng mami ni Kelly. Mami, daddy, si Kelly po kasi. She was saying bad words behind your back. Depensa ni Katrina sa sarili. Tinunghayan siya ng kanyang ama. Anak, anito, ate naharap siya rito. Mali ang manakit ng kapwa, kahit pa may sinabing hindi maganda. Pwede mong kausapin si Kelly at ipaliwanag ang pinapaniwalaan mong totoo. Sige na, mag-sorry ka na sa classmate mo. No, ayoko po. Bad siya. I just told her lang naman na totoong ikaw ang daddy ko. Hindi siya naniniwala sa akin. Sabi pa niya, sabi doon ng kanyang mami, homewrecker si mami. Nakakainis yun kasi alam ko, hindi totoo iyon. Lagi kasing sinasabihan ni Kylie lang hindi maganda si mami, kaya inis ako sa kanya. Pinalo ko na siya. Mangiyak-yak ko na yan sabi sa ama. Hindi nagsalita ang kanyang ama. Siya naman na nagpuna sa mga mata nag-iinit na dahil sa nagbabantang luha. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi maganda ang ugali ng batang iyan. Dahil maski ang kanyang mga magulang, walang magandang ituturo sa kanya. Ano pa nga bang inaasahan mo magiging bunga ng mangga, kundi mangga rin? Kung anong puno, siyang bunga. Narinig na naman ang sabi ng mataray na boses ang mami ni Kelly. Mrs., with all due respect, pwede, huwag ka makailam ng buhay ng... Alex, tama na. Pigil ang kanyang ina. Hayaan mo na siya. Nakakahiya na sa mga tao. Nakakahiya?
Sarkastikong tumawa ang ina ni Kelly. Kung meron ka talagang hiya, hindi ka kakabit sa asawa na may asawa. Tama na ho. Pigil dito ng kanyang daddy. Sa pakiwari naman ni Katrina, ay nabibingi na siya sa kanyang naririnig. Sa murang edad, ay nauunawaan na niya ang mga palitan ng salita ng matatanda dahil maaga siyang namulat sa mga ganoong issue dahil na rin sa mga napapanood sa telebisyon. At nasasaktan siya sa lahat ng mga naririnig at alaman. Iniidolo pa naman niya ang kanyang ama. Pinagmamalaki niya ang kanyang daddy sa mga malalapit na kaibigan at mga kalaro. Pero bigla sa kanyang paningin, ay nagkaroon ng sungay at pangil ang tawang iniidolo. Sa labis sa sama ng loob, ay tumakbo siya palayo sa mga nakatatandang nagbabatuhan ng mga salita. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang gusto lamang talaga niya ay makalayo at mapag-isa. Masyado siyang nabigla sa mga nalaman. Hindi niya matanggap na ang inaakalang malapit na sa perpekto mga magulang ay hindi pala tulad ng kanyang inaakala. Sa kanyang pakiwari, biglang gumuho ang napakagandang mundo na kanyang ginagalawan. Sa kakatakbo ni Katrina, ay nakarating siya sa playground ng eskwelahan. Pagod at luhaan, ay naupo siya sa isang swing. Kinuha niya mula sa backpack ang paru-paro na ginawa para sa kanyang ama at tinitigan iyon. Itatapon na sana niya iyon sa damuhan. Nang may isang maliit na kamay, Dito na po nagtatapos ang kanya. kwento na Pinangalan niya David na at Francesca. Francesca. Sana At po ay nakita niya si naibigan Tyler. ninyo ang kanilang Nakangiti kwento ito sa na kanya. pag-ibig. Pero siya Samahan ay niyo po hinayaan muli naman ako sa lang panibagong klase. kwento na Nahihiya ibabahagi siya ko kay sa inyo. Tyler. Maraming pong Akin na lang ang salamat. butterfly mo. God bless Kung itatapon mo lang, everyone. sabi nito. Tatanggap ka ba ng isang bagay na galing sa isang batang walang daddy? Ganun kasi ang tawag sa kanya ni Kelly. Ngumiti si Tyler at inaabot sa kanya ang ginawa nitong molded clay. Bulaklak nga ang binuo nito. Rosebud na gawa sa red na clay, nakapatong sa brown clay na hinulumang tangkay. Bagaman hindi katulad ng totoong rose sa kanyang paningin, ay maganda ang ginawa ni Tyler. Hindi ba may daddy ka naman? Nakita ko nga siya kanina eh. Sabi pa ni Tyler, eto palit tayo. Give me your butterfly in exchange for this flower. Tumungo at ngumiti na rin si Katrina. Sakay na abot kay Tyler ang paru-paro. Tinanggap na rin niya ang bulaklak na gawa nito. Take good care of that. Iingatan ko din ito. Dapat na pareho silang hindi masira kasi partners sila. Okay, ngumiti si Katrina. At kapag malalaki na tayo, kapag asilaki na tayo ng mga daddy at mami natin, dapat na tayo na rin ang partners, di ba? Just like those mga video sa play na pinapanood natin last time. Yes, and just like the prince and princess in Ibong Adarna. Do you know also the story of Romeo and Juliet? Tanong niya dito. Nalaman niya ang kwento ni na Romeo at Juliet na minsan siyang basahan ng bedtime story ng kanyang mami. Ayoko sa kanilang story. It didn't have a happy ending. I want us to have a happy ending. And I promise, we will make our own happy ending. Nagustuhan ni Katrina ang mga sinabi ni Tyler, kaya naman, napangiti na si Rito. Mag-promise ka, tayo ang partners paglaki natin. Hindi mo magiging partner si Peter. Ang tinutukoy ni Tyler ay ang isa pa nilang seatmate na madalas niyang kakulitan at parating siyang binibigyan ng chocolates at candy. Sunod-sunod na tumango si Katrina. Promise, aniya Rito, at itinaas pa ang kamay. Wait for me. Iintayin din kita. Promise, I'll wait for you. Nakangiting sabi ni Tyler. Katrina, anak. Napalingon si Katrina sa papalapit ng mga magulang. Ayaw pa niyang tumayo at salubungin ng mga ito. They're calling you. Go with them. Hinihintay na din kasi ako ng sunduko. Nakalimutan nga ni Katrina ang sama ng loob sa mga magulang dahil kay Tyler. Pero saglit lang dahil kailangan na rin itong umuwi. At ganoon din siya. Kailangan niyang sumama sa mga magulang kahit pa masama ang kanyang loob sa mga ito. Okay, malungkot na yung sabi. Huwag ka nang masad, okay? Magkikita pa naman tayo bukas eh. Ngumiti si Katrina. Tumakbo na si Tyler palayo. Siya naman, palapit ang tuluyan ng kanyang mga magulang.
Anak, uwi na tayo. Yaya ng kanyang ina. Will explain everything to you sa bahay. Tumayo na nga si Katrina, hindi nagsalita. Saka siya nagpatiun na maglakad palabas ng eskwelahan. Alam niya, kahit ano pang sabihin ng kanyang mga magulang, wala na makapagpapabago pa ng sitwasyon na mayroon sila ngayon. 18 years later, kapapasok lamang ni Katrina sa kanyang condo unit sa isa sa pinakamalaking residential building sa Maynila na mag-ring ang kanyang cellphone. Ang pinsang si Joylene, ang caller. Sinagot niya ang tawag habang binabagsak ang sarili sa couch. Hey ate, bakit hindi ka pa umuwi dito sa Cebu? Bukas ang debut party ko. Tila may kahalong panik ang boses ng kanyang pinsan. Napangiti si Katrina. Noong magkaroon ng debut party ang kanyang ating si Jenica, ay nangulit si Joylene sa kanya na dapat daw ay kasali siya si 18 Candles sa debut nito. At dahil sa Joylene lang, ang pinakamalapit niyang pinsan sa side ng kanyang ama, napa-oo siya. 4 na taon ang tanda niya kay Joylene at parang kapatid na rin ang turing niya si pinsan. Bumuntong hininga muna si Katrina bago nagsalita. Bukas pa naman ang gabi ang party mo. Mamayang madaling araw pa sakay ko ng aeroplano. Ay both address pa kasi. Saka kahapon lang na-approve ang 1 week leave ko. Paliwanag niya kay Joylene. Teka ate, bumili ka pa ng dress. Bakit? Ako na nag-provide ng dress mo. Ipinaris ko sa suot ang partner mo. Napataas ang sangkili ni Katrina. Pinagod pa niya ang mga kaibigan sa pagtulong sa kanya, maghanap ng maganda at babagay sa kanyang dress. Yun naman pala, may maisusuot na siya. Ganoon ba? Natawa siya. Hindi mo kaagad sinabi. Eh di sana, hindi na ako bumili. Ayan tuloy. What am I going to do with this dress? Hindi naman pwedeng soli. Reklamo pa niya. Ate, di suot mo kapag lumalabas ka. Katrina rolled her eyes. Kapag kasi lumalabas siya, madalas na naka-jeans siya, dahil iyon ang kanya nakasinayan. Sa trabaho naman, ay naka-corporate suit siya. Napipilitan lamang siya mag-dress kapag talagang kailangan. Kapag kasi nagsusuot siya ng mga ganoon, pakiramdam niya, ay lumilito ang kanyang pagiging babae. Lumalabas ang pagiging weak, and she hated it. Teka, pwede bang dyan na lang ako sa inyo sa Beverly Hills, dumiretso, pagkagaling ko sa airport? Naitanong niya sa pinsan. Oo naman ate, you'll always welcome here. Natural, hindi na nagtanong sa Joylene kung bakit. Dahil alam naman ito kung anong relasyon mayroon siya sa kanyang ama at sa kinalakihang pamilya. 1 ride ahead lamang ang Banilad sa Lawag kung saan nakatira ang pinsan. Pero mas makakahinga siya ng maluwag kung kina Joylene siya tutuloy. Nalaala na naman ni Katrina ang kanyang ama. Kung maaari nga lang, hindi na siya tatapak pang muli sa Cebu. Ayaw na niya bumalik pa at humarap ulit sa ama para makapagbangayan o makapag-argumento rito. Hirap na hirap pa siyang ipagtanggol ang sarili sa ama. Ang sama ng loob niya sa kanyang ama nagsimula nung siya imusmus pa lamang ay patuloy pang nadaragdagan mula nang tumira siya sa poder nito. Natatandaan pa niya ang araw na ipaniliwanag nito at ang kanyang nasirang ina ang totoong sitwasyon nila. 1 buwan na palang buntis sa kanya ang kanyang mami na magkaroon ng gunshot wedding sa pagitan ng kanyang daddy at ni Tita Carla, ang legal na asawa ng kanyang ama, pagpahanggang sa mga sandaling ito. Isa rin sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Cebu, ang pamilya ni Tita Carla. Kaya na malaman ng pamilya ni Tita Carla na nagdadalang tao ito at ang kanyang daddy ang tinuturong ama. Sa pilitang ipinakasal ang dalawa, walang nagawa ang kanyang ina noon kundi tanggapin masakit na pangyayari. Mag-best friend daw noon ang kanyang mami at si Tita Carla na nag-aaral sa kolehiyo sa Banilad, Cebu. Subalit nagkataon, iisang lalaki ang minamahalang dalawa. At dahil hindi magkapareho ng estado sa buhay ng dalawa, ginamit ni Tita Carla ang impluwensya at kapangyarihan ng pamilya nito, makuha lamang ang kanyang daddy. Pag-isang hinarap ng kanyang mami ang responsibilidad sa kanya, nagtungo ito sa ibang probinsya, sa Compostela Valley sa Mindanao. Tagabantayan Island sa Cebu ang pamilya ng kanyang ina, at kung doon pa rin ito mananatili, ay matutuklasan ang tungkol sa pagdadalang tao nito.
May mga kaibigan at kaklase rin kasi ito na taga Bantayan Island. Hindi kayang harapin ng mami niya ang sakit na pwede nitong idulot sa sariling pamilya. Kaya nagpaalam itong hihinto sa pag-aaral at mamasukan na lamang sa isang malayong kamag-anak sa Compostela Valley dahil na rin sa kahirapan ng buhay. Nakakatiyak naman daw ang kanyang mami na hindi ito isusumbong ng sariling pamilya dahil walang pakialam ang malalayong kamag-anak nito sa personal nitong buhay. Ang tanging mahalaga sa mga kamag-anak ng ina ay ang tao magtatrabaho para sa mga ito sa maliit na halaga lamang na kaya nilang ipasweldo. Pero hindi naman daw sila isinuko ng kanyang ama. Ipinahanap sila ng kanyang daddy kahit kasala ito kay Tita Carla. At dahil mahal ng kanyang mami ang kanyang ama, pumayag ito na ibalik sila sa Cebu para ibahay, sustentuhan, at patuloy na magkaroon ng lihim na relasyon. Kinuntsaba ng kanyang ina mga kamag-anak na sabihin sa sarili mga magulang na lumipat ito ng trabaho. Siyempre pa, ay may kapalit na malaking halaga na iniwan ng kanyang ama sa mga kamag-anak ng kanyang ina. Hindi raw gusto magsinungaling ng kanyang ina sa mga magulang, pero wala itong magawa. Mahal nito ang kanyang daddy